Alright mga tol, pag-usapan po natin ang kamakailan lamang po na mga naging pahayag po ni VP Duterte kay patungkol kay BBM na ating kasalukuyang presidente ng bansa, kung saan tinitignan po ng ilan sa mambabatas o ano yung mga bagay na maaari kaharapin o dapat na gawin ni VP Duterte, no? Sara Duterte. Isa nga po dyan yung pagmumungkahi nila na magpa psychological evaluation ito kung sabay karapat-dapat pa sa posisyon na kanyang kinalalagyan. Hindi po siya ang presidente, pero siya po ay vice. Hindi siya yung eksaktong presidente ng bansa, pero pumapangalawa po siya, no? Kaya isa pong mahalagang posisyon yon sa gobyerno, at naniniwala po ko talagang dapat mabahala po yung marami dito sa mga nagiging pahayag ni Inday Duterte. Pero ano ba yung mga dahilan bakit siya nagkakaganyan? Gusto natin maging neutral, tignan muna ang mga dahilan, pero titimbangin natin ng maigi kung ano yung tama. Hindi tayo dapat na may panigan kaagad sa mga ganitong bagay. At yan po yung mga pag-uusapan natin sa video na ito. Panonoorin po natin yung balita at subukan po natin na sa maiksing oras sa video po na ito ay talakayin po natin kung tama ba yung mga ginawa niya, meron bang dapat gawin ng mga nasa gobyerno. Pero bago ang lahat ng yan, kung hindi ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. So yun na nga, di na natin pagtatagalin to. Let's go. So ayun na nga mga tol, play po natin itong balita. Tignan natin kung ano yung mga sinasabi po dito. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Iminungkahi ng ilang mambabatas na magpa-psychological evaluation si Vice President Sara Duterte para malaman kung karapat-dapat pa siya sa posisyon. Hindi raw kasi katanggap-tanggap at nakababahala ang mga binitiwang salita ng bise, kabilang ang pagpapahukay sa mga labi ng dating Pangulo para itapon sa West Philippine Sea. Ang Justice Department pinag-aaralan na kung may nalabag kaugnay nito. Nakatutok si Ian Cruz. Imagine myself cutting his head. Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ilan lang yan sa mga binitiwang pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos na ikinabahala ng ilang mambabatas. Tingin nila, baka kailangan sumailalim sa psychological evaluation ng Vice Presidente. Suggestion lang naman yun. The people have seen the interview, so parang may something. Hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari right before our eyes during the press con. It would be recommended that So para sa akin po, no, hindi talaga magiging normal naman yung mga ganong klase ng pahayag. Pero I don't think so na kailangan natin lumundag kagad dun sa mga usapin na pang mental, psychological na mga assessment or questionin kagad yung posisyon niya. Pero no doubt merong problema, personal man yan o ano man dahilan, meron no. Hindi ka naman magsasalita ng gano'n kung wala lang, di ba? Meron kang saloobin, baka hindi niya madirekta o ano man, pero isa ang malinaw, merong problema. Tutuloy natin panoodin yung balita. She should see a psychologist or psychiatrist. Kasi sila po ang expert dito hindi po kami. I think she's being overwhelmed by anger and hate. In the case of the Vice President, lumalabas po yung... Yun yung isa sa nakikita ko, no, na pwedeng meron. Yun yung galit talaga, no, na bumabalot kay Sara, no? Parang kung ano na yung pinag-uusapan natin dito, no? Pero without any personal na bagay against dun sa tao, makikita mo mayroong problema. At wala akong makita sa na mali sa sinasabi naman nito ni Kuya. No, Kuya na lang. Hindi natin kilala si Sir. So,
napapansin niya yun. At ako, agree ako doon na may galit talaga. Kasi hindi mo sasabihin yung imagine mo sarili mo, ginigilitan mo, pinupugutan mo ng ulo sino ba? Yung tatay ba ni BBM o si BBM mismo, diba? Hindi yun normal na pahayag, hindi yun magandang pakinggan. Flaw sa kanyang karakter kasi natatalo ng kanyang galit. Akala ko AI pero double check ko muna. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas niya yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Mahirap anong tawag mo doon? O hindi mo i-share. Si Senate President Cheese Escudero tinawag na unbecoming o hindi kaaya-aya ang mga sinabi ng Vice Presidente. Si House Assistant Majority Leader Jay Kong-hoon may mas malalim na dahilan kung bakit gusto niyang sumailalim ang Vice sa masusing psychological assessment. Ito ay para raw matiyak kung karapat-dapat pang maglingkod sa bayan si VP Sara sa ganitong critical na posisyon. Ayon naman kay Senador Cynthia Villar. Siyempre galit kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So siguro yun ang reason doon. But sana magbati na lang para walang problema. Sa ngayon, iniimbestigahan sa... Okay, ayos din yung comment ni Villar, no? Magkabati na lang para ayos. Hindi naman ganun kadali lang yan, no? Pero anyway, at least positive yung comment po ni ma'am. At lahat sila nagkakatugma-tugma yung mga sagot nila. Although magkakaiba silang mga personalidad, maaaring iba't iba yung kanilang mga pananaw, pero yung mga sinasabi nila at least very moment itong pinag-uusapan mismo yung topic ay nagkakaisa sila na may problema, may galit, iba gustong magpa-test o magpakaroon ng evaluation psychologically itong si Sara Duterte. Kamara ang paggamit ng Office of the Vice President ng 125 million peso confidential funds sa loob lamang na 11 araw noong 2022. Nagsasagawa rin ang House Quad Committee ng pagsisiyasat sa umano'y extrajudicial killings noong panahon ng ama ng Vice na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May ikinakasan na rin ganyang investigasyon ang Senate Blue Ribbon Committee. Partikular naman sa banta ni VP Sara, nauukayin niya ang labi ni dating Pangulong Marcos para itapon sa dagat. Sinabi ni House Quad Committee Co-Chairman Representative Dan Fernandez na pwedeng papanagutin ang Vice sa pahayag na ito. Somebody might file a case against her at nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Masakit po yung mga ganitong klaseng salita na hindi naman po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating bansa. Sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, pinag-aaralan na raw nila kung may nalabag sa mga sinabi ng Vice. Very disturbing for a person of her rank, second highest official of the land. The remarks are unbecoming, I think. It desecrates the memory of a person. It desecrates the peaceful state that he must be in, having already perished, and he disturbed the body. And there are many other moral principles that are being violated. And we're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. Ang apo ng yumaong Pangulo na si Ilocos Norte Governor Matthew Manoto lubhang nalungkot sa mga sinabi ni VP Sara. Labis daw siyang nabigla dahil binanggit pa ang kanyang ina na si Senador Amy Marcos na isa daw tapat na kaibigan at supporter ng Vice ng marami ng taon. Nakakadismayaan niyang makitang pinepersonal ng Vice ang mga bagay. Sabi nga daw ng marami, politika lang ito. Sinisikapan ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng Vice. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Alright mga tol, yan po yung mga nakita po natin sa balita po na ito na mainit po na pinag-uusapan ngayon. At maaari nga po na magkaroon ng kakaharapin sa batas itong si VP Sara Duterte kung sakali na may nilabag nga talaga siya. Kaya nga po napakahalaga po na itong mga bagay po na ito ay napag-uusapan po natin kasi isa siya sa pinakamataas na posisyon
posisyon o opisyales ng ating bansa. Pumapangalawa po siya sa presidente at hindi magiging maganda kung sa kanya magmumula yung mga ganitong unprofessional na mga pananalita, pagdi-disrespect sa kapwa, whether it's alive or patay na po, ay hindi po siya nakakatuwang bagay. Hindi na po ito basta usaping politika lang, kundi meron ng halong personal daw talaga, ano? So ako naniniwala talagang mayroong personalan ang nagaganap dito. Hindi natin alam kung ano mga pinaghuhugutan niya. Sabi nung iba ay baka masyado nang persecute itong si Sara kaya nagkakaganyan. So I don't think so na siya yung nape-persecute kung ang mga sinasabi, mga tinatanong, kinu-question, hinihingi sa kanya ay nararapat naman, no? For example, mga patungkol sa budget, 'di ba? Confidential funds, mga katulad po ng ganung bagay, talaga namang dapat harapin niya yun. I don't think so na yun ay persecution or something na katulad nun. Hindi po yun enough na dahilan para magsalita po tayo ng ganun sa ating kapwa. At kahit sino ka man, no? Kahit hindi ka man sa gobyerno, mamamayan ka, diba? Tinitignan ng tao paano tayo nagsasalita. And the way she speaks right now ay hindi po marapat talaga. Yan po yung opinion po natin dyan. At marami talaga mababahala kasi pangalawa siya sa posisyon At baka kung ako tatanungin personally, sa kapangyarihan na meron siya ngayon, hindi natin alam kung anong mga pwede niyang magawa or kung ano man, no? Ikaw, ano bang masasabi mo dito, no? Sa usapin po na ito patungkol kay Sara Duterte, pagsasalita niya sa yumaong ama ni BBM na itatapon yung katawan nito, no, sa West Philippine Sea daw, or yung pati yung sinasabi pa niyang isang bagay, no, yung ini-imagine niyang ginigilitan yung leeg, pinupugutan ng ulo, no. Isa na po yata talagang bagay ito na maaari talaga siyang magpa-assess o magkaroon ng evaluation, psychological evaluation para sa kanyang kinauupuan na posisyon sa gobyerno. But anyway, hindi natin siya pwedeng husgahan. Aaring napapasobra na siya sa pagsasalita, mayroon siyang pinagugutan, gagalit niya na sila lang ang may alam. Pero naririnig natin yung kanilang mga pananalita publicly. So, ayun lang yung alam natin. Hindi natin siya pwedeng atulan sa kung ano lang ang sinabi niya. Diyos na lang nakakaalam doon, pero nawa ipanalangin po natin yung maging maayos po ang mga nasa gobyerno. Comment down below. Pag-usapan natin kung ano mga pwede pong pag-usapan natin dyan. And please don't forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See ya ulit sa susunod na video.